Magandang araw sa inyong lahat. Nakakalungkot man po ito isipin dahil po meron kayong napanood po na isang malaking network na nagpapaabot tungkol po sa kalagayan ni Tatay Digong. Sabi po nila, ito po yung nagpaabot sa atin guys, yung nakapanood po dyan sa malalaking TV, no? Mga network na napanood nila. Tungkol po ito sa kalagayan ng kaso na hinaharap po ni ex-President Duterte. Kaya naparito tayo sa ating kaibigan kung ano po ba ito katotohanan. Kasi pwede pong magbago ang mga sinasabi po ng ating kaibigan. Pero ito po tandaan ninyo ha. Oo. Basta maniwala kayo. Alam natin makalusot si tatay. Ngayon mayroon nagpaabot nakapanood guys. Kasi mayroon pong kinuha ang mga Duterte na isang abogado. Meron naman pong kasama yung kaupman yata yun, no? Na meron ng kasama na abogado din na kilala na kinuha ng mga Duterte para ipaglaban ang kaso. Ngunit may nagsabi, pwede po bang siguruhin mong itanong sa inyong kaibigan kung totoo po ba ito, kasi po Duterte talaga ako, sabi nila, no? Nais po daw nilang malaman kung totoo man po itong balita na mahirap na daw makabalabas po daw si Tatay Digong. Mahirap na po daw na maipaglaban ang kanyang kaso dahil po sa bigat nito. Kaya narito tayo guys, subukan po natin itanong sa ating kaibigan, no? Sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte, wag po kayong mag-alala. Oo, kasi po may mga balita talaga na pwede pong ididiin po yung isang hindi po nila kaalyado sa kanilang network, no? Kaibigan, marami pong nag-alala na naman po ngayon. Meron po sila napapanood dahil po ay meron pong nakuhang abogado tapos nagpahayag nito tungkol sa kaso ni Tatay Digong. Mahirapan po daw talaga, no? Kasi po meron po nagpaabot doon sa Netherlands na tungkol po sa kaso na inihain po, na meron po sinabi si Tatay Digong na impluwensya daw sa politika. Kaya meron pong nagpaabot sa atin na yung mga dapat po daw para daw maidiin si Duterte sa kanyang kaso, dapat po daw yung mga biktima noon dapat po daw lumantad para po ay magduso. Ano po ba ang katotohanan dito kaibigan? Totoo po ba, di ba sinabi po ninyo noon na mawalan visa at saka maging maayos po itong problema ni Tatay Digong ngayon? Pat po iba ang napanood nila ngayon. Ito ang sabi ng ating kaibigan, sa totoo lang guys, hindi yan pwede na basta-basta na lang po pakawalan si Tatay Digong, no? Dadaan po ng proseso, sabi ng ating kaibigan. Hindi po yan tulad ng sili ay maanghang agad, no? Umanghang ba? Di ba kaibigan? O, unti-unti yan pinaprocess po. Hindi po yan basta-basta. Alam po ninyo guys, sa totoo lang, makakabalik po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Huwag lang po ninyong madaliin. Kasi po, bigatin po ang nagdala ng kaso ngayon. Mahirap na kalaban ni Tatay Digong yung ICC na nagliliti sa kanya, no? Bigatin po yung ICC na to. Hindi po yan mga ultimo na kung magpapagulong ka ng kaso, dapat po talaga na titingnan po talaga nila kung ano po talaga ang katotohanan nangyayari, yung mga akusasyon na binato kay Tatay Digong. Kaya ang problema lang dito, sana yung mga biktima, kung totoo mang biktima, pero nakikita natin dito guys, hindi po lahat ng biktima sa mga ipinatupad ng batas ni tatay noon, mga kasamahan po ito ng mga adik na nagpapaktayan, no? Sarili po nilang mantika yung nagpaktayan dito. Yun po ang ibig sabihin, no? Hindi lahat po ng mga kaso na ibato po natin kay Tatay Digong dahil po sa kanyang war on drug noon, kaibigan. Parang humahaba na po ang ating mga paliwanag guys, parang maganda dahil po ay
nasasagot po talaga ng ating kaibigan. Kaibigan, oo, ito po yung pinag-alalahan po nila ngayon. Na, kuan ba, nabalaka sila dahil po napanood po nila sa network ba na malaki na ipinapaabot na mahirap na po daw talaga makatakas si Tatay Digong sa kanyang kaso ngayon kahit pa ay kumuha siya ng isang abogado. Sa totoo lang guys, alam po ninyo, yung mga nagpapaabot niyan, yun po din po ang mga kalaban po ng mga Duterte, no? Yung nagdidiin din ng mga network. O hindi lang po tayo basta-basta agad na maniniwala kasi marami po talagang hindi maganda po na mga ipinapaabot ng mga tao para sa sambayan ng Pilipino, lalo na yung mga supporters po ng mga Duterte para po siguro ay bumaliktad ba, no? Abangan na lang po natin, maghintay na lang po tayo kung ano man po ang magaganap. Basta sinabi na po ng ating kaibigan, makakalaya po si tatay. Kaya salamat po kaibigan ha. Ano po ba ang maganda po na ipapayo po niyo sa mga tao ngayon na sumusuporta kay Duterte? Yun. Ito ang sabi ng ating kaibigan, huwag lang po kayong gumawa ng hakbang na ikakasama po ng ating bansa at ikakasama po sa partido ng mga Duterte ha. Gumawa lang po tayo ng tahimik na hindi po tayo makapanakit ng isang tao, kapwa natin, no? Kaya salamat po sa mga payo ng ating kaibigan. Ano lang lagi lang po tayong manalangin na para po sa kaligtasan ng ating ex-president dahil po si Tatay Digong ay matanda na. Tapos ito po ang nangyari sa kanya. Kasi sabi po ng iba, kinarma daw dahil po sa pambabato po niya sa Diyos. Wala tayong magagawa kung ano man po ang meron sa kanyang bibig, no? Hindi man po pwede na kita ang mag-ani, dapat siya din po. Kung meron na po kasalanan, kaya tulungan natin ipagdasal kasi pwede pa yan. Yung mga kasalanan po na nagawa ni tatay, pwede yan na maghingi ng tawad sa Diyos at matatanggap din po siya. Kaya ito po ang ginagawa natin, na suportahan natin po ang kalagayan ni tatay. Hanggat buhay ang tao ay may pag-asa pang bumalik sa Diyos. Kaya salamat kaibigan sa ipinapaabot po ninyo ha. Meron lang po ako gustong malaman, kumusta na po ba yung kalagayan po ni Tatay Digong po ngayon yung katawan? Kasi meron po mga paabot po tungkol po sa kanya, hindi po maganda ito. Meron po ako itatanong tungkol po dito kasi po si Tatay Digong daw ay kinulam daw. Grabe naman itong mga paabot. May nagtawas po daw. Grabe, hindi ako makapaniwala. Kaya guys, ito yung topic natin po ngayon ha. Isusunod natin ito, hindi po tayo uuwi muna. Usapin muna natin si kaibigan.